itutulong niya sa investigasyon sa kaso. Nakatutok si Emil Sumangil Exclusive. November 18, 5 araw bago maganap ang Maguindanao Massacre, iniakyat ang backhoe at nag-operate sa lugar na tinatawag ngayong massacre site. Di nagtagal, ibinaba rin daw ito sa Kapitolyo at muling iniakyat noong November 22, isang araw bago madiskubre ng Philippine Army. Base sa investigasyon, hindi iisa ang operator na nag-akyat sa backhoe at nagbungkal ng lupa bago maganap ang krimen at ang nag-operate ito noong mismong maganap ang massacre. Dalawa na sa mga backhoe operator na nagsisilbi sa Maguindanao Provincial Engineering Office ang kusang loob na humarap sa mga otoridad. Una, si Efren Macanas na hawak na ng Army at ikalawa, si Alberto Pangilinan na hawak na ngayon ng CIDG Region 12. According to him, he was not the one who operated the backhoe up in the mountain. Si Hamed Dilayuden na tubong Sultan Kudarat ang pinaghahanap ngayon ng pulisya at militar para bigyan linaw ang massacre at para mabigyan na rin ng proteksyon kung kailangan. Kinumpirma kanina ni Joint Task Force 12 Alpha Head Chief Superintendent Felicissimo Cu sa GMA News na nagparamdam na si Dilayuden sa kanila noong isang linggo pa. November 27, sinasabing susuko na sana si Dilayuden sa isang lugar pero di siya sumipot. Nakatawag din siya sa Maguindanao Police. I'm requesting Mr. Dilayuden and even his family to submit themselves to the police authorities for their own safety and protection. Pati ang Commission on Human Rights nanawagan na kay Dilayuden. Posible raw na kaya siya pantulad sumuko ay natatakot na para sa kanyang sarili at pamilya. Alam ho namin na mahirap lumantad sa sitwasyon na ito, and yung mga suspects ay ganun mga kalakas, pero sana po konsyensya po yan. Kung gusto nyo po, kontakin ang CHR. Mula dito sa Cotabato City, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Isang biyahe, 10 destinasyon, mga pinakamahihirap na lugar sa bansa. Isang camera, isang notebook. Magsisilbing boses ng ating mga kababayan. Makikinig kaya silang mga uupo matapos ang botohan? Totoong kwento, tunay na buhay. Samahan niyo kami sa biyaheng totoo. Mga kapuso, naging malubak po ang aming biyahe sa probinsya ng Apayao. Ano kasi, kakulangan sa maayos na mga daan ang talaga namang pangunahing na problema doon. Ang malungkot po nito, mga kapuso, hindi lang po nakakalala sa sitwasyon ng ekonomiya roon. Sa kwento ng isang ina, matutunghayan natin kung paano nakapagdudulot ang kawalan ng maayos at sapat na kalsada ng isang napakalungkot na kabanata sa kanyang buhay. Narito po ang biyaheng totoo ni Connie Siso. Mula Maynila, 12 oras akong naglakbay patungong norte. Ang aking destinasyon, probinsya ng Apayao. Kung maayos lang ang kalsada, hindi sana ako inabot ng dilim sa aking pagdating. Kabilang ang Apayao sa 10 pinakamahihirap na probinsya sa Pilipinas. Sa buong bansa, ang Apayao rin ang may pinakamaikling kalsada o road network. Ito ang highway papunta sa munisipalidad ng Coner, sentro ng Apayao. Ilang administrasyon na ang nagdaan pero tila wala pa ring ipinagbago. Biro pa nga ng mga taga rito, kahit daw demonyo, mapapadasal dahil sa hirap ng biyahe. Pero saka ko lang lubos na naintindihan ang tindi ng perwisyong dulot ng kawalan ng kalsada nang makilala ko ang pamilya Bote sa bayan ng Coner. Wala pang isang taong pinaglulok sa ani na Melanie at Warren ang pagkamatay ng panganay nilang anak noong June 2008 nang mamatay naman ang kanilang bunso nito lamang Mayo. Ang panganay na si Clayton nagkakomplikasyon sa puso sa edad na 3 taon. Ang bunsong si Warren Jr. namatay naman dahil sa impeksyon sa dugo. Pero naniniwala ang mag-asawa, tumagal pa sana ang buhay ng 2 bata kung may maayos lang na kalsada sa lugar nila. Ang perang dapat kasi nakalaan para sa pagpapagamot ng mga bata,
Napunta pa sa pagbabayad ng ambulansyang magdadala sa kanila sa pinakamalapit na ospital na may kumpletong pasilidad. Matatagpuan pa ito sa probinsya ng Cagayan. Masakit po ma'am kasi namatay siya eh. Tapos matagal namin inalagaan yung una. Tanda ng kaunlaran at matatag na ekonomiya ang pagkakaroon ng mga maayos na kalsada. Katumbas ng 2 araw na biyahe ang 2 araw ding sahod. Pero pag maayos ang kalsada, mas mabilis ang biyahe. At pag mas mabilis ang biyahe, mas mura ang sahod. Kaya't mas mura din ang mga bilihin. Ayon sa pag-aaral ng Department of Public Works and Highways, 10% lang ng mga daanan dito ang konkreto. Ang nalalabing 90%, pawang mga baku-bako, mapuputik at walang mga pangharang ang mga bangin. Tuloy di lamang ang kalusugan ng mga taga-Apayao ang madalas nalalagay sa peligro. Pati ang kanilang kabuhayan apektado. Napakabagal kasi eh. Siguro nadaanan ninyo, going from Tuguegarao to here is 72 kilometers. So kung maganda ang road, siguro 1 hour lang yun. Pero it took us 5 hours from corner to Tuguegarao. So mabagal pa rin. Kaya maging ang mga bata, wala ng panahong maglaro. Sa murang edad, katuwang na sila ng kanilang mga magulang sa paghahanap buhay. Karamihan sa mga farmers, karamihan sa mga mamamayan, marami na silang utang. Bibigay ko po sa inyo sana itong notebook na to para sulatan niyo po ng mga hinaingin niyo dito po sa Coner, particular dun sa mga nakikita niyo pong problema. Di na nagdalawang isip pa ang mag-asawang Bote nang hikayatin ko silang gumawa ng isang liham para sa susunod na Pangulo ng Pilipinas. Sana po, mahal kong Pangulo, baguhin mo sana ang daan dito sa amin kasi lubak-lubak ang aming daanan dito sa corner. Lalo na po kung umuulan at hilingin ko sana na may malapit na hospital dito sa amin. Nagmamahal, Melanie Bote, Malama Corner, Apayao. Sa aking pag-alis sa probinsya ng Apayao, bit-bit ko ang liham ng mga residente nito na puno ng pag-asang isang araw, mabibigyang ding pansin ang kanilang mga pinagdaraan ng pasanin. Ako si Connie Sison. Ito ang aking biyaheng totoo. Susunod, mamamahayag na napatay sa Maguindanao Massacre. Pinakasalan pa rin ang kanyang nobya. Ikilalanin natin ang Final 14 ng Starstruck 5. Heart Evangelista nagselos gabat sa isang babae sa Czech Republic na napalapit kay Richard Gutierrez. At ang mga artistang tumatakbo sa iba't ibang posisyon sa gobyerno, eleksyon 2010, mapapanood niyo sa pagpapatuloy ng 24 oras.